Kapwa sinampahan ng impeachment complaint ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, ang Pangulo at ang Vice Presidente. Pag-usapan natin ito kasama si Bicol Party List Representative Terry Ridon. Magandang hapon po, Congressman Ridon. Welcome po sa Rangkada Balita. Ay, magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Yes, una, Congressman Ridon, no, kanina nga nag-file na nga ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ulit. Pero marami nalilito. Akala nila, ay kahit kami naman, akala namin February 6 pa, pwedeng mag-file ng panibago. Bakit medyo napaaga po? Well, meron kasing bagong interpretation yung Supreme Court dun sa bilang nung kung kailan lumalabas yung one-year bar. So, as far as mga complainants are concerned, ang kanila pong pagtingin, gitna ng January ho, nagsimula po yung pagkakatanggal ng one-year bar. So, gusto na nilang unahan. At nag-file na ho sila sa pinakamagang panahon, which is today. Yung po first session day after po nung linabas yung motion for reconsideration. So, baka naman sa susunod sasabihin, masyado kayo maaga, Oo, hindi baka namin yung ma-technical na tatanggapin. Kasi all this time, February 6, Tapos ngayon, pwede pala February 2. Hindi, ang reckoning moment naman po talaga ay yung pong Feb 6 pa rin. No? Kasi ibig sabihin, para maging safe, yung pong initiation na gagawin po ng House, no? Ibig sabihin yung pong referral to the House Committee on Justice, ang best day to refer po it is Feb 6, no? Para ho hindi ho siya masubject to another challenge sa Supreme Court. I see. So, Attorney Ridon, ano po ba ang ibig sabihin ng sufficient inform? Okay, parehas lang po ba ito ng sinasabi na probable cause? Hindi, ibang bagay yon. Yung sufficient inform po, ibig sabihin lang po niyan, ito po ba isang verified complaint? Ito po ba ay may personal knowledge? At meron po bang mga authentic records? No? Ito po nga mga sinabit po na complaints. No? Ito po ba endorsed ng isang House member? So yan po yung mga tinatanong lang. So hindi pa po pinag-usapan dyan yung po nga detalye nito po nga asunto ng impeachment. And Congressman Ridon, balikan natin yung naging result nga nung Supreme Court nung nakarang linggo. Ano ho yung doon sa naging result po doon sa motion for reconsideration? Ay ano ho yung mga nabago na sa proseso? Anong Well, yung nagbago po sa proseso, essentially doon po sa tinatawag na express route. Ibig sabihin, ito po yung hindi ho dumadaan sa House Committee on Justice. Ito po yung meron pong one-third endorsement ng lahat ng House members. Dati ho kasi, kailangan po papasagutin pa ho yung mga respondent na impeachable officer. Ngayon po hindi na. Ang rekisito na lang po ay dapat meron pong kopya ng articles of impeachment at ng mga accompanying evidence doon po sa pagpirma at doon po sa plenary deliberations po. Nito po nga proceeding po na ito. So, yun po yung naging paglilinaw no pong motion for reconsideration na resolution po na yun. Opo. Ngayon bukas, sabi aalamin kung sufficient in substance po no itong complaint laban kay VP Sara, no? So, nakakagulo na kasi ito. Ang gulo kasi nagkasunod. So, kay Pangulong Ferdinand Marcos, dalawang top officials natin. That's right. Oo, it's really so confusing. Pati tayo nalilito. So, today, sufficient informed daw siya. Bukas, aalamin kung sufficient in substance. So, para po sa kaalaman ng lahat, ano pong ibig sabihin nun? Pero ibig sabihin ho, titilad-tal rin na po yung mga detalye po ng complaint mismo. So, yung mga allegations po, doon po sa dalawang impeachment complaints. No? So, kasama po dyan yung pong usapin po ng unprogrammed appropriations, kasama po dyan yung usapin po ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdadala sa kanya sa Hague, no? At iba pa hong mga usapin. Pag-usapan po lahat yan bukas. Okay, but follow up lang po, pag today, sabihin natin, sabi nyo, okay siya, no? Sinabi nyo, sufficient in form, and then bukas na pagdesisyon na hindi siya sufficient in substance. So what will happen next? Pagka insufficient in substance po yan, matatapos na ho yung proseso ng impeachment, no? Laban kay dating Pangulong, kay Pangulong Bongbong Marcos. So ibig sabihin, hindi matutuloy itong impeachment. Kasi kung sakaling bukas mapagdesisyon na insufficient in substance. So it can be sufficient in form and insufficient in substance. Yes. Tama po yun. So sufficient in form and insufficient in substance. Matatapos na po yung impeachment proceedings. Pero pagka sufficient in form and sufficient in substance,
magtutuloy po yun doon sa next steps. No? Ibig sabihin, magkakaroon po ng proseso kung saan papasagutin yung pong respondent at magkakaroon po ng mga additional hearings para tingnan ho yung ilang sa mga ebidensya. Okay. Pero sakaling sa mapagdesisyon na insufficient in substance, wala na. Hindi na pwedeng mag-file uli ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo. Wala na ho. Kasi nagkikina po yung 1-year bar nung pong nakaraang buwan. So, ibig sabihin, kasi nagkaroon na po ng referral to the House Committee on Justice. So, isang taon na naman pong muli ang bibilangin mula po noon. And Congressman Ridon, mabalik naman tayo para hindi na tayo malito. Oh, Balik ito tayo na. Ay, balik tayo kay na VP tayo ngayon, Sara. Hindi kasi nakita ko may interview po Congressman kay VP Sara tsaka doon sa mga supporters siya. Parang feeling nila is vindicated na sila doon sa naging desisyon ng Supreme Court. Yes. Pero maganda linawin natin, hindi naman sinabi na hindi siya guilty po, di ba? Proseso, yun naging problema. Kaya sila inano ng Supreme Court. Tama po ba? Well, maganda balikan ho natin yung resolution po mismo ng Korte Suprema. Ang sinabi ho talaga doon, this is not an absolution on the Vice President. So, ibig sabihin, yung po mga substantive issues tungkol sa confidential funds at yung death threat laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pwede pa rin nung i-prosecute talaga yon sa ilalim po ng bagong impeachment complaint. So kumbaga, technicality lang to eh. So sabi nyo nga, pwedeng i-refile the same impeachment complaint, di ba? Cut and paste, sabi nyo nga, copy and paste, no? Nakaraan. Yes, kasi yung nauna, kaya maraming nagreklamo kasi technical yung rason eh. Pero it doesn't mean na hindi siya na-impeach, di ba? Na-impeach po siya, hindi ho ba? Well, syempre yan ang magiging debate ngayon kasi ang pagtingin ng Korte Suprema at pagtingin ng mga supporters po ni Vice President Sara, talagang inundo yung pong impeachment at the level ng House. Pero ang totoo naman, ang kasalukuyang kalagayan ngayon, meron pong bago na impeachment complaint at ang inaasahan natin either magkakaroon po ng referral na po to the House Committee on Justice within yung pong periods, no, in the next couple of days, or pagka makapag-master ng 1/3 support po ng all House members, pwede hong mag-express route pong muli ito papuntang Senado. So yun nga po, linawin ko lang po, itong kay kay VP Sara po, dadaan pa ho to sa, hindi sapat yung 1/3 vote. Kailangan dumaan sa House Committee on Justice, tama po? Hindi, dalawa po yung modes na pwede hong gawin. So una, ito pong katulad nung ginagawa ho natin sa impeachment po ni Pangulong Bongbong Marcos. So meron pong referral to the House Committee on Justice. So may determination of sufficient in form and substance at further hearings. Sa House po muna mamamalagi yun. Pero in the event, for example, na at kasabay, no, nito pong pagka-file po na ito, meron halimbawang mga kongresista, 1/3 House members, no, nakapag-papirma ng articles of impeachment, pwede pa rin pong implement yung express route to the Senate. Express route to the Senate, nandun pa rin po yung option po na yon, tama? So, ibig sabihin, talagang nakadepende ho kung ano ho yung pinakamaagang mariresolve at the level of the plenary. Kasi halimbawa, pagka ho meron ng referral to the House Committee on Justice, yun na yun. Magtutuloy na ho sa House Committee on Justice yun. So, ibig sabihin, wala na hong express route to the Senate. Pero halimbawa, within this period, nagkaroon po ng direct transmittal to the Senate, wala na tayong pag-usapan na House Committee on Justice proceedings. Okay, so yun Alright. pa lang naging ano dyan. So, tingnan natin kung dadaan pa sa Kongreso or express. Actually, naglinaw din naman yung Korte Suprema dyan. Ang sabi naman nila, sa totoo lang, walang prioritization kung express o dadaan sa House Committee on Justice. Ang tanong lang talaga doon, ano ho yung pinakamaagang mareresolba ng House Plenary. Okay. Ayun, So, okay. ang pagdadaanan nito kay VP Sara, pwede pa may magsampa na iba? Or hindi pa naman siya na-refer di ba po, sa committee? Pwede. Ibig sabihin, the more entries, the more chances of winning, basically. Okay, Yung sige. pong yung estado. Hanggang meron pong either referral to the House Committee on Justice or meron pong 1/3 vote endorsement and transmittal to the Senate. Alright, okay. Maraming salamat, Congressman Terry Ridon. Maraming salamat.